Nurse Mira Vlogs. Please subscribe, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. God bless! Hello, hello, mega love shout out everyone. This is Nurse Mira recording live. Ayan, friends. So, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan lahat ng mga people ngayon, no? Kasi maulan na naman. Lagi na lang maulan ang ating hapon ngayon, no? So, kailangan lagi tayong may dalang umbrellas. Mabuti hindi pa ngayon pasukan. Ayan, friends. So, wala pang pasok ang mga estudyante. So, bilin ko lang. Keep safe, everyone. Ayun. So, huwag masyadong magagala-gala pagka ganitong ano yung panahon, no? Ano siya? Masyadong unpredictable, no? Maulan. So kung gagala man tayo, dapat may dala tayong kapote. Ayan ako, ready na ako. Ayan, so may dala tayong kapote, may dala tayong umbrellas. Ayan, friends. So, para kung sakali mang umulan, hindi tayo mababasa kasi ang dami nagkakasakit ngayon. Uso yung lagnat at sipon. Ayan, friends. So, okay. So, yun pala. Naubusan ako ng, teka. Okay. So, yung connection ko, okay lang. So, tuloy-tuloy lang din. Sige, testing lang tayo dito sa ating recording. At kahit wala tayong cam, okay naman. Ayun, so friends, sana okay kayo dyan. Testing lang tayo ulit ng live streaming. So, ang ginawa ko naman ngayon ay recording muna. Ayun, so, kasi matagal na tayong hindi nakapag live. Ayun. So, kung meron kayong mga katanungan, ano nyo na lang, chat nyo na lang, or comment down nyo na lang para masagot natin yan. So, ang nauso kasi ngayon, yung parang pangamba ng karamihan ay tungkol dito sa kumakalat na viral disease na tinatawag na mpox or dati mas kilala itong tinatawag na monkeypox. Ayun. So ito naman po, monkeypox ay cause ng isang virus. Kaya nga tinatawag siyang viral disease. So ano nga ba yung makikita pagka tayo ay nagkaroon nito? Ayun. So kadalasan, ang mga palatandaan nito, baga the symptoms na makikita natin, nagkakaroon sila ng rash, no? Nagka-fever at nagka-swollen lymph nodes. Ayun. So, itong tinatawag na mpox can spread through close contact with an infected person or kahit animal, no? Yun yung sinasabi na kahit pala animals, pwede tayong mahawaan even with contaminated materials. So, while typically mild lang naman itong mpox, it can cause severe illness in some individuals. So, iba-iba kasi yung yung immune system, iba-iba yung naramdaman ng tao. So, depende sa kanyang gaano ka strong ang kanyang immune system. So, ano nga ba, iklaro natin, ano nga ba yung symptoms? No? Bukod dun sa sinasabi ko nga na nagkakaroon ng rash, ng fever, pwede magkaroon ng swollen lymph nodes. No? So ito pala ay yung mpox symptoms usually appear within 1 to 3 weeks after exposure. So ito na, pagka tayo ay nahawa,
may nakasama tayo na mayroon pala siyang impacts. So 1 to 3 weeks pa, yun. Usually doon pa mag-appear yung mga symptoms. Na ito nga, yung mga maramdaman natin like fever, headache, muscle aches, back pain, at ito nga ang swollen lymph nodes. So kadalasan lang naman para lang tayo tinatrangkaso nito, di ba? Ang mas ano lang yung ano natin pagka ito ay nagkaroon na ng rash, no? O resembling pimples or blisters. So parang nakakabahala na, no? Kasi pagka yung mga naunang banggit, para lang naman tayo nagkaroon ng flu. Lalo na pagka ganitong panahon, di ba? Panahon ito ngayon ng maulan, syempre. So, maaring magka-fever talaga tayo, magka-headache. Ayun. So, ito naman, ito nga sinasabi, ito yung pimples or blisters is a hallmark symptoms. The rash can appear in the face. So, pwede makikita no, sa mukha natin, sa hands, sa feet, and other parts of the body. So, including pa nga ang ating mga private parts or yung tinatawag na genitals. So, the rash progresses. So, para bang mas kumakalat, no? Mas nag-progress siya through stages like macular o yung flat spots. No? Yun yung sabi nila. At ito naman tinatawag na papular raised bumps, no? Ayun. Parang ano talaga siya, kumbaga, hindi lang siya nag-flat, kundi yung parang umuumbok na ba? Parang ganon. So, nagkaroon din siya ng vesicular o yung mga blisters. And pustular, ito na yung nagkakaroon na ng pus-filled blisters. So, yung blisters niya, parang may mga, yung may pus, no? Yung nana, no? Before scrubbing over. Ayun. So, symptoms can last for 2 to 4 weeks. Ayun. So, yung mga symptoms na yan ay nararamdaman ng 2 to 4 weeks. Although, sinasabi naman, hindi naman ito fatal. Yung mga kumakalat kasi na impacts ngayon, lalo na yung bagong nabalita, no? Diba, nung nakaraan sa Julsur, ngayon, mayroon naman dito sa sinasabi nila sa area ng Misok, pero mahal lang naman. So hindi naman tayo masyado rin na kumbaga magpanik na tayo dahil nagkakaroon na tayo ng mga ganyan. Mas maigi pa rin yung ating precautionary measures, no? So para malaman natin how to prevent or paano nga ba yung transmission. So ito dapat ma-discuss natin ito, no? Impacts primarily spreads through closed, prolonged skin-to-skin contact with an infected person. Ayun, so pangmatagalan naman din pala ito at saka pangmalapitan. So kung may kakilala tayo, nagkaroon tayo ng skin-to-skin contact with infected person, sumali tayo mawa. Kadalasan niya syempre kung sexually active naman, dapat alam din natin yung ating partner. Kung wala ba siyang mga ganong simptomas, no? This includes direct contact with the rash. So kung nakahawakan mo yun, na scrubs, or kahit yung mga bodily fluids of an infected person. Ayun, so kaya nga, mas okay pa rin yung naka-face mask tayo, no? Ayun, so it can also spread through respiratory droplets during prolonged face-to-face contact. Ayun, so parang gano'n naman talaga yung mga viral diseases. So, respiratory droplets ang kadalasan ng spread niyan. So, yun. So, pag nasa tayo, malugar na, kumbaga, close or nasa malapitan ang pag-uusap, mas maigi na rin yung naka-face mask tayo. Diba sanay naman tayo nung panahon ng pandemic, mayroon pa nga tayong sinusuot na face shields, no?
So hindi na tayo masyadong nahirapan at very common na ngayon pag makikita natin na naka-face mask. So nasa atin yan, lalo na pag nakita natin, mahina naman yung ating resistensya. At nasa madali naman mahanap ngayon yung face mask. So mas maigi na nga rin nag-face mask tayo. At another, transmission can occur from animals to humans through bites, scratches, or contact with infected animal tissue. Ayun pala. So isa yan, no? Okay, contaminated materials like clothing, bedding, or surfaces can also transmit the virus. So yun ang nga sinasabi, lagi tayo nagpapalit ng damit, naliligo, kaya nga hygiene is very important. Ayun, sa bedding naman, so syempre kung tayo lang naman natutulog doon, no problem. Pero kung mayroon namang nakikitulog doon, so dapat we have to change the beddings, no? At yung, kumbaga, kung nag-change naman tayo ng beddings, especially from the hiniga ng other person, huwag nating ipagpag yung beddings or huwag nating kumbaga ilukot na lang natin siya inward para hindi mag-spread just in case naman mayroon, no? Okay, so another, dito na tayo from transmission to prevention. So ang prevention naman talaga is always vaccination. So ito yung recommended for those at high risk of exposure, including close contacts of infected individuals and healthcare workers. Ayun, so balik naman tayo uli sa kahalagahan ng vaccination. Ayun, kaya nga ngayon, di ba, yung nabalitaan na infected, confirmed infected with mpox, di ba, may contact tracing din yan. Because, syempre, kailangan din natin pangalagaan yung mga close contact niyan, no? So, avoiding close contact with infected individuals or animals is crucial. Ayun, so, huwag tayong kumpiyansa. Kung may nakita rin tayo, baka nasa mga animals, no? So, avoid close contact. Practicing good hygiene, yun ang sinasabi ko, di ba? Practicing good hygiene such as frequent hand washing, ito ay nasasanay na tayo nung panahon ng pandemic, no? So always hand washing can help prevent the spread. And another one, covering the rash with clothing or bandages can help minimize the risk of transmission. Just in case mayroon yung ikaw mismo, kumbaga infected na, we have to cover the rash with cloth or bandages, no? Yung mga one dressing dyan, ayan, to help minimize the risk of transmission. So, hindi lalong makapanghawa, okay? Then, treatment. So, there is no specific treatment for mpox, but supportive care can help manage symptoms. Ayun. So, ano-ano yung mga supportive care? So, mga pain relievers, syempre kung sumakit ang ulo, no, headache, for fever. So, mayroon tayong paracetamol, fever reducers, and other symptomatic treatment can be used. So, okay lang din naman. So, para lang din kasi yan sa mga flu viruses. Syempre, kung mayroon tayo na yung mga blisters, ayun, so consult natin talaga sa doctor because there is a specific treatment para dyan. So in severe cases, antiviral medication can be used. So kailangan kumonsulta, no? Isolating from other until the rash is healed can prevent further spread. Ayun, so kung tayo naman sa ating sarili, alam natin na nagkakaroon tayo, we have to consult the doctor for the proper treatment, using the antiviral medications para mas madali tayong gumaling at to prevent further further complication, no? Siyempre, lahat ng mga sakit, pagka napabayaan natin, may mga complications yan. Yun. So, important considerations. So, ito naman sinasabi, mpox is not the same as chickenpox, no? So, marami tayong naranasan na dati. Chickenpox
hindi naman siya ganun ka-alarming. No? Mpox is a zoonotic disease, meaning it can be transmitted from animals to humans. Diba? So, yun yung magbigay sa atin ng babala na huwag din tayong masyadong doon sa mga animals na nakakitaan na natin ng mga ganong sintomas din, no? So, pwede tayong mahawa. While often mild, impacts can be severe in some individuals, particularly those with weakened immune system. So, yun na nga, no? So, iba-iba kasi ang pagtanggap natin ng sakit. Yun. Kahit noong panahon ng COVID, di ba, yung mga may commodities, yun sila yung talagang lumala at talagang namamaalam na dito sa mundo. Pero yun namang mga strong ang immune system ay nananatili. Yun, no? So nakayanan yung COVID. So this time naman, ganun din. Although, ito nga sinasabi na itong impacts is mild compared to COVID, pero ano pa rin, nagdepende pa rin yan sa individual. Mayroon din kasi individual na mahina na talaga ang kanyang immune system at comorbid din. So, better tayo mag-preventive measures, no? So, if you suspect you have impacts, contact your healthcare provider promptly. Okay? So, nakuha ba natin ang aking health tips for today? So, ito kasi ay talagang, very, ngayon, pinag-uusapan ng even the World Health Organization. So, ito yung ngayon. Syempre, ang gusto lang naman natin, ma-prevent ang spread of the viral disease. Okay, so yun lang. And thanks for watching and thanks for listening, friends. Dahil hindi pala ako naka-camp dahil siya, kumbaga mahina yung aking internet. And while I am recording. So God bless everyone and keep safe and be healthy. Always eat healthy foods, healthy lifestyle lang tayo. Always do our common hygiene, no hand washing, then using lagi tayong present up. Ayun, so but most of all, our prayers to our God is very important. Okay, so thanks for listening and thanks for watching. This is Nurse Mira and doing my Nurse Mira vlogs. Please don't forget to like and share if you please share, no, to spread more good news. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga health news. Okay, dito sa aking stream. So this is Nurse Mira Live Chica for 2025. Now signing off. Thanks and God bless.